Magandang hapon po. Pinalilikas na ng ating gobyerno ang mga Pilipino sa Gaza Strip sa gitna ng ikinakasang ground offensive doon ng Israel. Mahigit 70 sa kanila naghihintay na lang makatawid sa Egypt. Pero ang Egypt, hindi pa raw nagpapapasok. Nakatutok si Von Aquino. Dahil sa Gaza ang sentro ng giyera, itinaas na ng Department of Foreign Affairs ang Alert Level 4 o mandatory ng repatriation. It means when mandatory, we are telling you, please leave and we'll help you leave. If you don't want to leave, then, you are there at your own risk. No? We'll see what we can do for you. Pero kailangan umulis na. Ay natin masaktan sila. Ayon sa DFA, sa 131 Filipinos sa Gaza, 78 ang nasa crossing na malapit sa Egypt. Plano raw ng ating embahada sa Cairo na sunduin ang mga Pinoy sa crossing para tulungan silang makatawid. Pero di pa raw binubuksan ng Egypt ang kanilang border. We are hoping that the international community's efforts and diplomatic efforts to get Egypt and Israel to agree on safe exit of foreign citizens from Gaza can be successful as soon as possible. Sabi ng DFA, wala ng Pilipino sa Gaza City at Northern Gaza pero nasa 30 Pinoy raw ang nasa ibang bahagi ng Gaza na hindi pa desididong tumawid pa Egypt. Ang ilan kasi sa kanila may pamilya, anak at asawang Palestinians. Nakikipag-ugnayan naman daw sa kanila ang ating embahada sa Jordan. Bukod sa Gaza, 17 Pinoy sa Israel ang inaasahang makakauwi sa bansa sa October 18. May 20 Pinoy pa raw na nagpaparepatriate. Sa datos ng DFA, 3 pang Pinoy ang nawawala sa giyera. 3 ang nasawi. Inaasikaso na raw ng gobyerno na maiuwi ang 12 sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Habang naghahanda na ang ground offensive ng Israel sa Gaza, patuloy ang kalbayo ng mga sibilyan doon, kabila ang mga Filipino citizen, ngayon kasama sa mga nagpapasaklolo ng mailikas. Nakatutok si Jonathan Andal. Muling gumising ang Gaza sa ingay at tindi ng pagsabog mula sa airstrikes ng Israel. Nakaumag na sa border nito ang mga tropa ng Israel para sa kanilang ground offensive na layong tugisin ng grupong Hamas. Tapos na ang 24-hour deadline ng Israel para lumikas sa mga taga-Gaza City. Puspusan man ang evacuation para naman silang nakikipagpatintero sa mga bombang hindi malaman kung saan nagmula. Ang mga nakalikas patuloy na nagtitiis sa kawalan ng pagkain, tubig, krudo at kuryente. Aandap-andap din ang komunikasyon at internet. Lagpas 2,000 na ang nasawi sa Gaza. Sa mga napulbos na gusali, maraming nalibing. Kasama ang mga bata at sanggol. Mga nadadamay sa gyerang nag-umpisa sa paglusob ng Hamas sa southern Israel noong October 7. Mahigit 1,000 Israeli ang nasawi noon. Nang suriin ng Israeli forensic team ang ilan sa mga bangkay, marami ang nakitaan ng senyales ng torture, panggagahasa at iba pang pagpapahirap. Nauna nang itinanggi ng Hamas ang mga akusasyon ng pang-aabuso. Ngayong nagpapalikas na ng mga Pilipino sa Gaza, kasama sa kanila ang kapatid ni Rashad na isang Palestinian at Filipino citizen na nasa Gaza. Huli niya raw itong nakausap sa telepono kagabi. They are telling me you cannot feel what we are feeling now. We are under pressure. We don't know if we will live other moment, any moment. Wasak na raw ang bahay nila sa Gaza, kaya lumikas ang kapatid niya at mag-ina nito papuntang Rafah, malapit na sa border ng Egypt. Kinupkup sila sa bahay ng isang Palestinian kasama ang 5 pang pamilyang Pinoy. 20 tao sila roon, 8 ay mga bata. They are now suffering from no food, no water, and they are a big group. They really are scared and they don't know if they will survive another minute or no, not another day. Kahapon nagpunta raw ang kapatid niya at ibang Pinoy sa border ng Egypt sa kumpas ng ating embahada sa Jordan na nakakasakop sa Gaza. Pero matapos maghintay ng 5 oras, sinabihan silang binawi ng mga otoridad ang desisyong buksan sa mga galing Gaza ang border ng Egypt. Please try their best to take them out from Gaza Strip because it's really everywhere, the bombings there, and they don't know if they will survive. Ngayon, kumakapit si Rashad sa dasal na makalabas ng Gaza ang mga kaanak. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.
Matapos Baon Siami ang dapat sana'y pag-uusap sa Malacanang, tuloy na raw bukas ang tigil pasada ng grupong Manibela. Hindi naman daw sasama ang iba pang malalaking transport group. Nakatutok si Marisol Abduraman. Wala na raw atrasan ng tigil pasada bukas ng Manibela. Yan ay matapos maudlot ang pag-uusap dapat kanina sa Malacanang ng kanilang grupo sa ilang opisyal ng gobyerno na hindi niya pinangalanan. Nabalitaan na may meeting, hinarang na. May humarang sa meeting mga sangkot siguro to sa anomalya. Ako na po ang nag-request na i-cancel kung ganun din po ang issue nila. Nationwide daw ang tigil pasada na ang sentro ay sa Metro Manila. Sabi ni Balbuena, hindi raw kasi pinakinggan ang kanilang panawagan na suspindihin ang December 31 deadline para sa consolidation ng prangkisa ng mga traditional jeep. Hindi naman sasama sa strike ang ibang malalaking transport group. I'm very sure there will be no paralysis of traffic. Wala pong class suspension na idinideklara pa. As far as we're concerned, there is no reason. Magkakaroon muli ng libreng sakay pero sa pagkakataong ito, hindi raw iikot ang mga sasakyan. Pupunta lamang ito sa mga lugar na may mga stranded na pasahero. Dahil makakaagaw po sila, ang mawawalan po ng kita, yung mga hindi po sasama sa strike. So ang mapupurwisyo naman po, yung mga grupo na hindi sumasama dito sa strike na ito. Nakapulong ni Abalos ang ilang transport group na naghihinaing sa ilang isyu. Yung pong mga kutungan sa ibaba, mataas na ang presyo ng petrolyo, tinitira po kami sa ibaba. Babala ni Abalos sa mga sangkot sa korupsyon at pangungutong. Papatanggal namin kayo sa pwesto. I will make sure of that. Sa Western Visayas, hindi sasama sa tigil pasada ang coalition transport sector. Samantala, natanggap naman na ni Jeff Tumbado ang sabina mula sa NBI, pero abogalo na lang daw niya ang haharap. Maghahanda raw siya sa investigasyon ng Kamara sa Martes, kaugnay ng naging aligasyon niyang may katiwalian sa LTFRB na kalaunay binawi niya. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Bago ang pahayag na hindi kailangang magsuspende ng klase dahil sa tigil pasada, nag-anunsyo ang ilang LGU at paaralan na naka-modular learning sila at walang face-to-face classes. Sa October 16 to 17, all levels ang face-to-face class suspension sa Pampanga, pati na sa Adamson University. Sa October 16 naman, naka-online classes din ang lahat ng antas sa Marikina at Santa Rosa, Laguna, pati na sa De La Salle University, Laguna, National University, Polytechnic University of the Philippines, San Beda University, University of the East at University of Santo Tomas. Online classes din sa college level ng De La Salle University, Manila, high school hanggang college sa Far Eastern University at grade school hanggang junior high school sa San Sebastian College. Mahigit 2 linggo bago ang undas, lubog pa rin sa baha ang ilang sementeryo sa Masantol, Pampanga. Hanggang hita ang tubig na iniwan doon ng nagdaang bagyo. Ang ilan para makadaan at makadalaw sa mga puntod, nagpatong-patong ng mga talahib o kaya'y hollow blocks. Sa Manila South Cemetery naman, may ilang maaga ng bumisita para makaiwas sa bugso ng tao sa undas. Sa abiso ng lungsod ng Maynila, pwede nang mag-ayos ng mga puntod sa Manila North at South Cemeteries hanggang October 25. Simula October 30 hanggang November 2, bubuksan ang gates sa mga sementeryo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Muli ring nagpaalala ng mga bawal dalhin sa loob simula October 29 tulad ng alak, baraha, armas at sound system. Hindi lang undas kundi eleksyon pa ang idaraos sa long weekend simula October 28 kaya naasahan ang buhos sa mga biyahero sa mga paliparan at terminal ng bus. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ilang taon nang hindi nakakauwi sa probinsya si Lisa, kaya bago pa ang super long weekend, babiyahe na siya pa Sorsogon. Inagahan na nila ang biyahe habang wala pa masyadong pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Sakto rin ito para makaboto siya sa barangay at SK election sa October 30. Ang daming umuuwi eh. Tapos mag-i-election pa. So, marami talagang uuwi, lalo na pag undas. Kokonti pa ang bumabiyahe papunta sa mga probinsya, kaya madali pa rin bumili ng ticket sa PITX. Tulad ni Carlos na nakapili pa ng schedule paalbay dahil marami pang available trips. Medyo matagal ko nang dinadalaw nanay ko. Kaya ngayon kami uuwing
magbe-birthday, 90 years old. Bukod sa Bicol, may mga malayo ang biyahe papuntang Baguio at Davao mula PITX. Ang Manila International Airport Authority naman, naghahanda na rin sa pagdagsa ng mga babiyahe para sa barangay at SK elections at undas. Nasa 1.2 milyon na pasahero ang inaasahan nila sa NAIA terminals mula October 27 hanggang November 5. Inaasahan din nilang lampas na sa pre-COVID level ang dami ng pasahero ngayong taon, kaya may contingencies na raw silang inihanda. Hinihikayat din nila ang mga pasahero na dumating sa airport 3 oras bago ang kanilang international flights at 2 oras naman bago ang domestic flights. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Relate ang mga bagets at young at hearts sa back-to-back kilig at nostalgic feels ng 90s boy band na A1 at ni Korean superstar Park Seo-joon. Makichika tayo kay Katatibayan. Good evening, guys. Umpisa pa lang ng fun meet, overloaded na ang K-League ng Philo fans sa Korean superstar na si Park Seo-joon. Game sa mga palaro at sa question and answer portion ang Korean Oppa. May mga maswerteng fan din na nakadaupang palad sa stage si Seo-joon. Huling bumisita sa bansa si Seo-joon noong 2019 para rin sa isang fan meet. Kilig at party feels ang hatid ng 90s boy band na A1 sa kanilang 25th concert kagabi. Ika-7 concert na nila ito sa bansa. Wala pa rin kupas ang suporta ng fans na nakijam at napa-throwback sa bawat kanta ng grupo. Ilan sa hit songs nilang Every Time, Same Old Brand New You at Like a Rose. Katatibayan updated sa showbiz happenings. Aba nga, ang mga napa-look up dahil sa annular solar eclipse. Bakit nga ba yan tinatawag na Ring of Fire? Walang patid ang pagtutok sa 24 Oras Weekend.